Para sa mga mamimili ng inyong lulutuin, hinay-hinay po muna sa paggastos. Tumaas kasi ang presyo ng ilang gulay sa merkado. Samantala, Rice for All program ng Department of Agriculture posible nang simulan ngayong linggo. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, tumaas ang ilang klase ng gulay na sinasabing bunsod ng panahon at pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ang lulutuin sanang chapsuy ni Aling Juliana, napurnada. Lahat mahal. Ngayon wala na. Isang klase lang gulay. Gaya ngayon, bumili ako ng Baguio beans. Yun, lagyan ko lang ng corned beef. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang 10 hanggang 60 piso ang kada kilo ng ilang gulay. Gaya ng kamatis, carrots, repolyo, bell pepper, sitaw at talong. Katuwiran ng ilang nagtitinda. Siguro po sa ano yan, sa panahon din po, bago-bago. Sa supply po. Ayon sa Department of Agriculture, very seasonal talaga yung ibang gulay natin. Yung tinamaan ng aghon na nagkataon, yun yung panahon na nagkaroon sila ng taniman, so nagkaroon ng delays. Yung mga presyo na mataas, they are very temporary at pag bumalik uli yung malaking harvest, bababa uli yan. aminado rin ng DA na posibleng nakaapekto ang 4 na magkakasunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Pag malayo yung pinanggagalingan, kagaya ng Benguet, Baguio o Southern Tagalog, may additional na expenses pag mahal ang gasolina. Of course, ang lalaki ng increases eh. Para tablahin ang mataas sa presyo ng produktong petrolyo na posibleng makaapekto sa presyo ng pagkain, higit 500 million pesos na fuel subsidy o pinansyal na tulong ang ipamamahagi ng DA sa mga magsasaka. 160,000 farmers yung ina-expect natin na makaka-receive ng fuel assistance. Makakatulong yun kasi at least merong ayuda yun na 3,000 pesos sa magsasaka. Upang mailapit ang murang presyo ng gulay at bigas, magbubukas ng karagdagang kadiwa store ang DA sa Marikina, Navotas at Malabon ngayong linggo. Posible na ring simula ng Rice for All program o pagbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas sa mga naturang kadiwa store ngayong linggo. At sa susunod na linggo, July 19, palalawigin naman sa Laguna, Cavite at Batangas ang Project 29 o pagbibenta ng murang bigas. Ang mga hakbang na ito, tugon ng pamahalaan para makabili ng mas abot kayang presyo ng bigas ang pinakamahirap na Pilipino. Audrey, ayon sa Department of Agriculture, simula ng umarangkada itong Project 29 nakaraang linggo sa 10 kadiwa store sa Metro Manila at sa Bulacan ay papalo na sa 14,429 na mga pamilya yung nabenepisyohan ng murang bigas na tig 29 peso. Samantala nasa 72,000 na kilo naman ng bigas ang naibenta ng ahensya. Audrey? Okay, Clay, may ilang kadiwa na mabilis nauubusan ng bigas sa ilang area. Ano ang gagawin ng DA? Posible bang mas maraming ibigay na allocation sa isang lugar na malakas yung demand ng murang bigas? Correct, Audrey. Kasi bawat kadiwa store ay may nakalagaan na 100 na sako kada araw. Yan yung Friday, Saturday, and Sunday. So suma total 300 sacks of 29 pesos na bigas. At yes, may mga kadiwa store na mabilis talaga maubusan. Samantalang, sabi ng Department of Agriculture, may ilan din naman na marami pa yung bigas. Kaya ang gagawin ng Department of Agriculture, dahil nakita nila yung observation na yan, magiging population at demand-based yung pagbibigay ng alokasyon. Ibig sabihin, kung nakita ng ahensya na mas marami pa yung demand, mas nakapila pa dito sa isang kadiwa store, mas lalagyan yan ng supply ng Department of Agriculture. Pero rest assured, Audrey, na yung 16 na kadiwa store na mabubuksan hanggang sa susunod na linggo ay magkakaroon ng supply ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.